30 milyong piso, yan daw ang nalulugi sa kita ng mga negosyante sa Cagayan de Oro City sa kada oras na brownout. Patuloy pa rin ang naranasang rotational brownout sa ilang bahagi ng Mindanao dahil sa kakulangan ng supply ng kuryente. Darito ang report. 3 hanggang 4 na oras ang rotational brownout sa Cagayan de Oro City kada araw dahil sa manipis na reserba ng kuryente sa Mindanao ngayong tag-init. Hindi lang mga residente ang umaalma sa perwisyong dulot nito sa kanila, pati mga negosyo sa lungsod. Apektado na rin daw ang operasyon na pinangangambahan nilang humantong sa pagkalugi. Sa taya ng Cagayan de Oro Chamber of Commerce and Industry, 30 milyong piso ang nawawala sa kabuuang kita ng mga negosyante sa kada oras na brownout. Bukod kasi hindi raw nakakapagbenta ng maayos ang mga negosyante, dagdag gastos din ang paggamit ng generator sets. Kung magpapatuloy raw ang kanilang pagkalugi, posible raw na magtaas na lang sila ng presyo ng kanilang mga produkto. 8 hanggang 10% ang nadaragdag sa power demand sa Cagayan de Oro kada taon. Ayon sa Cagayan de Oro Power and Light Company, mababawasan lamang daw ang oras ng rotational brownout kung magbabalik na sa normal ang operasyon ng 2 planta ng Stayag State Power Incorporated. Ang isa sa 2 planta noong May 4 sana magbubukas muli, pero naurong muli dahil gusto raw makasiguro ng kumpanyang maayos na ito. Ang ikalawa namang planta sa Hunyo pa matatapos kumpunihin. Sa Kidapawan City naman, patuloy pa rin ang rotational brownouts na umaabot hanggang 6 na oras kada araw. Git naman ng Bayan Muna Party List, dapat nang ibasura ang Electric Power Industry Reform Act o EPIRA. Taliwas daw kasi sa ipinangako ng EPIRA na sapat na supply ng mas murang kuryente. Isa na raw ngayon ang Pilipinas sa may pinakamahal na kuryente sa buong mundo. Para sa unang balita, Oscar Oida, reporting.